Sino ang may gustong mapangasawa ang isang kite? Amy. Alaga ba? Hipak. Tutala nandito ka na rin naman. Uminom ka na ng isang bote. Zhuang Jiao. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umuwi ka na. Ngayon din. Bilis. Pwede akong umuwi. Basta matalo mo ako. Alis ako kagad. Pero kung hindi, mawala ka sa paningin ko. Sige. Pero dadagdagan ko ang pusta kapag nanalo ako. Simula ngayon. Susundin mo na ang lahat ng sasabihin ko. Ang dami mong hinhingi. Alunin mo muna ako bago ka magsalita. Ganoon lang ba? Ay, magbukas ka pa ng ala. Magdiwang tayo. Ginamit ng pamilya Feng ang pasalitang kasunduan. Ang dalawang matanda noon para sa kasal. At sinasabi ng lahat na siya ay lulong sa bisyo. At kilalang bulakbol sa buong Kapitolyo. Ngunit hindi ako naniniwala dahil ang taong nagsabi noon na magiging isang tunay na lalaki ay papayag na maging ganito na lang. 10 taon na ang nakalilipas dahil ako ang nag-isang anak na babae ng kilalang pamilya. Ay kinidnap ako ng mga kaaway para maghiganti. Huwag kang matakot, yuwi na kita. Siya ang nakakita at nagligtas sa akin. Huwag kang matakot, nandito ako. Anong tinitingin-tingin mo? Ituloy mo na. Hipat, uminom ka muna ng tubig. Saan nahulog ang singsing ko? Makikiraan po. Nandaraya ka ba? May ganyan bang naglalaro? Tama na ang dada. Ngayon, tuparin mo na ang usapan natin. Ikaw. Mayroon tayong 3 kasunduan. Bawal manigarilyo sa harap ko. Sige. Ang alawa, bawal uminom ng alak sa harap ko. Sige. Ang atlo, bawal lumampas. Ang alas 10:30 ng gabi ang pag-uwi. Sige. Alas 10:30, masyadong maaga iyon Teka. Bakit ba ako susunod sa'yo? Hindi ka ba sang-ayon? Kung ayaw mo, edi ipatigil mo ang kasal. Sige. Humanda ka. Babalik ako sa pamilya Feng para ipatigil ang kasal. Lagot. Mukhang. Sumobra ata ako. Hello. Mama. Ikaw talagang bata ka. Lumabas ka na naman ba? Para magwala. Umuwi ka na ngayon din. Opo. Hindi maari. Hawak pa rin nila ang aking ina. Kung ipapatigil ko ang kasal ngayon, ay maghihinala sila. Kuya Feng, nahanap na namin ang lugar kung saan nakakulong ang iyong ina. Mabuti naman, magdadala ka kaagad ng mga kauhan para sunduin ang aking ina. Sige. Babalik muna ako sa pamilya Feng para ipatigil ang kasal. Tumayo ka ng maayos. Pinapunta ka roon para makipagkilala. Tapos anong ginawa mo? Inagalit mo at pinalayas ang mapapangasawa mo. Noong namamanhikan pa lang ang pamilya Feng. Hindi ba umayag ka naman? Gusto ko lang naman na magising siya sa katotohanan. Bakit ba kasi siya nag-asal? Na parang walang kwentang tao. Mahal ko. Huwag ka nang magalit Ang laki na ng anak natin. Huwag mo na siyang pausahan ng ganito. Anak, tumayo ka na riyan. Bakit mo pinapatayo? Itaas mo ang kamay mo. Pero,
Talaga namang hindi maganda ang reputasyon ni Feng Chihui. Masyado siyang mababa para kay Jiao Jiao natin. Talagang kawawa ang anak natin. Anong kawawa? Ang pamilya natin ay may pambihirang lakas na ipinapasa sa babae at hindi sa lalaki. Umaasa ako na gagamitin niya ang lakas niya para protektahan ang sarili. Pero bakit siya nambubuli ng tao? Humingi ka ng tawad ngayon din. Baka huli na ang lahat. Umunta na siya para ipatigil ang kasal. Lola, ipapatigil ko ang kasal. Ang Zuang Jiao na iyon ay talagang isang baliw na babae. Ang tagapagmana ng pamilya Feng ay hindi dapat nagreklamo tungkol sa kanyang mapapangasawa. Kung sino man ang may gusto edi magpakasal siya. Wala akong interes. Hindi mahalaga ang interes mo. Ang pakikipag-alyansa sa pamilya Zuang, ang pinakamabilis na paraan upang mapatatag ang posisyon mo. Ang kasal na ito ay kailangang matuloy. Paano kung ayaw ko? Ang kinalalagyan ng iyong ina, wala ka rin bang kakialam doon? Akala nyo ba ay kaya nyo akong kontrolin habang buhay? Ikaw. Aling? Ang pagwersa nyo sa kanya ng ganito, ang impluensya ng pamilya Zuang, ay makatutulong sa kanyang mapanatili ang posisyon. Ang pamilya Feng ay hindi dapat mapunta sa kamay. Ang kanyang tito na walang alam gawin. Kuya Feng, nabigo ang mga kauhan natin. Iyong sa Switzerland ay sadyang maling impormasyon. Wala roon ang iyong ina. Ano? Napakaingat ng kalaban. Ang mga balitang iyon ay sadyang pinalabas nila bilang panlito. Mabuti na lang kanina ay hindi ako nagpadalos-dalos. Sino ito? Alas 7:30 ng gabi. Hihintayin kita sa restaurant sa timog ng lungsod. Ang babaeng ito. Binibini Zuang, may tanong ko lang. Ano na naman bang kailangan mo tungkol sa pagpapatigil ng kasal? Anong napag-usapan nyo? Ang iyong lola. Tinatamad na akong ituloy. Pagdiyagaan na lang natin. Kung tuloy pa rin ang kasunduan, may mga bagay na kailangan nating linawin ng maaga pa lang. Ano naman ito? Batas ng pamilya. Gusto mo akong kontrolin? Asa ka pa? Iminumungkahi ko na. Ulutin mo iyan. Ayoko nga. Anong gagawin mo? Halika ito. Sinasabi ko sa'yo, Imem. Tuturuan kita ng leksyon. Kunin mo ang number ko. Magsalita ka. Hindi ka ba marunong gumamit ng smartphone? Magaling ka lang maggabugbog ano? I-scan ko na. Mabuti naman at masunurin ka. Bukas ng alas 8 ng umaga, sa Civil Affairs Bureau. Magkita tayo doon Sadista. Lalaking babae, sino ba ang gustong magpakasal sa iyo? Nandiyan ka pa ba? Bukas ng alas 8 ng umaga, kapag hindi kita nakita, humanda iyang mukha mo. Matulog ka ng maaga, huwag kang mahuhuli Hello, Kuya Feng, bakit? May inuman sa club, upunta ka ba? Hindi na. Bukas kasi. Bakit ba ako kailangang sumunod sa kanya? Tara. Painumin mo ang tropa. Ngayong gabi. Sagot ko. Feng Chihui.
Humanda ka sa akin. Lagot na. Umayag ako kahapon na pumunta sa Civil Affairs Bureau kasama si Zhuang Jiao. Nakalimutan ko na ang tungkol doon. Anong gagawin ko, atay? Teka lang. Bakit ba ako matatakot sa kanya? Anong magagawa niya sa akin? Sino ba siya? Hay naku, matutulog na lang ako. Feng. Kie. Zhuang Jiao, kumalma ka lang. Kaya kong magpaliwanag. Zhuang Jiao, sinasabi ko sa iyo, inagbigyan lang kita noong una, hindi kita pinatulan, kapag sinaktan mo pa ako uli. Humanda ka sa akin. Humanda sa iyo. Hindi ka sumasagot sa tawag. Nag-alamising ka pa. At binaliwala mo ang mga sinabi ko. Mali ako. Saan ka nagkamali? Tama. Saan ka nagkamali? Ako. Batas ng pamilya panlimang utos. Bawal hindi sagutin ang tawag ko. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko na. Ano ito? Saan tayo pupunta? Sa Civil Affairs Bureau. Hindi pa ako nakabihis. Aray. Dahan-dahan lang naman. Kahit kasal na tayo. Zhuang Jiao. Nakuha na ang marriage certificate. Gabi na. Anong ginagawa mo rito? Sino bang may sabi sa iyong, paghintayin ako ng ganoon katagal? Arusa ito sa iyo. Naiintindihan mo ba? Hindi mo man lang ba kukunin ang marriage certificate? 10 taon na ang nakararaan nang buhatin mo ako, palabas sa kadiliman. Pero ngayon itinuturing mo na akong isa pang kadena. Sino yan? Walang kwentang tao. Sagutin mo na rin. Baka may emergency. Tapos na ang proseso. Bukas, dalhin mo si Jiao Jiao pauwi para kumain. Naroon ang buong pamilya. Ayoko. Hindi na kailangan. Wala kang choice. Huwag mo nang hintaying ipasundo ko pa kayo. Anong nangyari? May utos ang matanda. Pinapauwi ako ngayong gabi, kasama ka para kumain. Isang patibong. Matalino. Sa pagitan nila ng lola niya, alagang mainit ang tensyon. Ang gulo sa pamilya Feng, mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Gabi na. Pwede na ba tayong umuwi, asawa ko? Tara na. Nakauwi na ako. Bakit kahit kasal na? Wala pa ring modo. Hindi naman ngayon lang. Ako nawalan ng modo. Sa bahay na ito. Talagang napapaligiran siya ng kaaway. Nandito na ako. Si Jiao Jiao ba ito? Nakauwi na si Hua Ijin. Nakauwi na si Hua Ijin. Maupo ka sa tabi ko. Sino siya? Tita ko. Ang ganda naman niya.
Umabi ka sa akin mamaya sa pagkain. Gusto agad kita pagkakita ko pa lang. Sijpo. Huwag mo silang intindihin. Alis tayo pagkakain. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ang bait naman. Feng Chihui. Masyado ba kitang pinagbibigyan? Tama na. Kumain na tayo. Kumain na ang lahat. Utal salo-salo naman ito ng pamilya. Bakit hindi pwedeng kumunta ang nanay ko? Namimiss mo na ang nanay mo. Hindi ba sinabi na namin? Alam kong nagpapa-asikaso siya sa ibang bansa. Pero ngayong araw, ang pagpasok ng bagong manugang, kailangan nilang magkita ng mag-ina. Anong masasabi ni Jiao Jiao? Sa tingin ko, mas mabuting huwag nang istorbohin ang pagpapa-asikaso ni tita. Ano sa tingin mo? Nagpapa-asikaso si tita sa ibang bansa, at ang biglaang pang-istorbo ay talagang hindi maganda. Pero, ang video call ay pwede naman siguro. Hindi yata maganda yon. Anong hindi maganda doon? Tatawag lang naman. Chihui, tawagan mo si tita. Hindi pwedeng kasal na kayo, pero hindi pa nagkikita ang manugang at biyenan. Nagsalita na si Jiao Jiao. Lola, anong sinasabi mo? Sinabi na ni Jiao Jiao, kaya magkita na kayo. Wala bang contact number si Feng Chihui sa sarili niyang nanay? Kailangan pa ba ng pahintulot ng iba para makita ang nanay niya? Ito ang nanay ni Chihui. Tita, kumusta? Ako po si Zhuang Jiao, ang bagong asawa ni Chihui. Xiao Hui. Nakauwi na si Xiao Hui. Ako to. Ako si Xiao Hui. Anak, ang Xiao Hui ko. Tama na yan. Huwag ninyong istorbohin ang pahinga ng nanay mo. Anong ibig sabihin ninyo? Pauwiin niyo ang nanay ko. Basta. Maging masunurin ka lang sa pagmamana ng pamilya Feng. Natural na babalik ang nanay mo. Bakit naman? Tumahimik ka. Paano kung ayaw ko? Alam ko, na sobrang tagal mo nang hindi nakikita. Maliban na lang kung kupunta ka sa pagpunta sa langit ng lalaking yon. Pero ang ganyang asal, ay talagang walang galang. Umupo ka muna. Umupo ka. Lola, ako ang naging walang modo. Pinilit kong makita si tita. Parurusahan ko ang sarili ko ng MTNCCCN. Talagang panganay na anak ng pamilya Zhuang. Maganda na. May galang pa. Gutom na siguro kayo. Kumain na tayo. Kumain na. Dito pa rin. Ang pinakanakakayalats. Feng Chihui. Anong ginagawa niya rito? I trace mo ang signal ng cellphone ni Feng Huijin. Hanapin ang lokasyon. Ikaw pala. Ang bilis mo naman. Bitawan mo ako, ang sakiha. Anong ginagawa mo rito? Napadami ang kain ko. Kaya naglakad-lakad muna. Ano bang, mga narinig mo kanina? Wala naman akong narinig. Huwag ka nang magkaila. Siguro ay, lihim mo akong pinaggatawanan. Hindi ah. Ang imahe mo ngayon, ayang, sikat na. Maganda, malakas pero kaawa-awa. Tumawa ka. Ang mukha mong yan, gwapo ka pala kapag nakangiti. Bakit? Ngayon mo lang nalaman, na mabuti ang asawa mo. Anhin ang gwapo, hindi naman nakakabusog yan. Ang dami mong masamang ugali, na kailangan kong itama. Alas 10 na, ikatlong tuntunin sa bahay. Curfew ay alas 10:30. Tara umuwi na tayo sa atin. Zhuang Jiao. Bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Tamad ako at walang alam. Puno ng masamang ugali. Binibining Zhuang. Ano ba talagang nagustuhan mo sa akin? Huwag kang matakot. Yuwi na kita.
Naalala mo pa ba, kung ang habol mo sa amin, ay ang kapangyarihan ng pamilya Feng, inapayuhan kitang, itigil mo na yan, dahil hindi ko, mamanahin ang yaman ng pamilya Feng, isa lang akong basura. Hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Nga pala, anong gusto mong itanong kanina? Tinatanong kita, kung naalala mo, ang kamao ko. Zhuang Jiao, may sakit ka ba? Ilipat agad ang hipag ko. Nag-utos na ang matanda, na hinding-hindi pwedeng, mahana siya ng magaling kong pamangkin. Kailangang kontrolin ang matanda, lumalaban naman ang bata, maglaban-laban lang kayo, ang utang sa akin ng pamilya Feng, ay unti-unti kong babawiin. Uwi na kami. Chihui, ang mata mo. Tumama sa hamba ng pinto. Aray, ang tanda mo na. Ero ang harot mo pa rin. Jiao Jiao, anong masasabi mo sa lugar na ito? Malawak ko. Ang ganda ng tanawin. Dito na lang kayo tumira. Samahan nyo naman ang matandang ito. Lola, asawa ko ito. Natural na ako ang sasamahan niya. Ayaw nyo po ba siyang maiwan dito? Lola, kakakasal lang namin. Hindi nyo naman siguro kami hahayaang magkahiwalay ni Chihui. Ayaw nyo po bang magkaroon ng apo sa tuhod? Apo sa tuhod? Anong pinagsasabi ng babaeng ito? Maganda yan. Lumipat na rin dito si Chihui. Samahan ninyo akong dalawa. Ang ganitong bagay. Paano kami makakilos kung kasama ang mga nakatatanda? Sa isang bahay. Tama ba ko? Asawa ko. Tama-tama. Kung nandito kayo, hindi kami makakagalaw. Baka hindi maging maayos ang ano. Mauuna na kami. Paalam po tita Lola. Tingnan mo to. Zhuang Jiao. Alagang nakakatuwang bata. Alam mo ba, kung gaano kakaliit sa akin, masisira ang baywang ko nito, Feng Chihui. Kung hindi ko sinabi yon, maniniwala ba sila Lola? Ang alin? Yung tungkol sa bata, ginamit lang na dahilan sa matatanda, para makalusot. Hindi ka naman siguro naniwala. Hindi ko inakalang, inosente ka pala. Hindi ako naniwala no, Pero, alagang lilipat ako. Lilipat ka sa bahay namin. Siyempre, mag-asawa tayo, kaya dapat magkasama tayo sa bahay. Ang bahay ko, marumi at sira-sira, maraming nakatagong kala. Ang isang munting jiao-jiao na tulad mo, ay siguradong hindi masasanay doon. Sa bagay. Kaya inuutusan kita, nalinisin ang bahay bukas bago mag-alas 10. Kung hindi, pati ang isa mo pang mata, ay mawawala sa iyo. Maganda ang ipinakita mo Mukhang. Pinakinggan mo, ang mga sinabi ko. Natatakot lang kasi ako sa iyo, na baka gibain mo na naman ang pinto namin. Huwag mo akong piliting, sampalin ka sa pinakamasaya kong oras. Kuya Feng, handa na ang lugar pupunta ka ba? Kung hindi ko kayang banggain, hindi ba pwedeng magtago na lang ako? Saan ka pupunta? Lalabas lang may gagawin. Andaan mo ang curfew. Kuya Kiao. Ikaw ang pinakamalapit kay Batang Ginoong Feng. Si Batang Ginoong Feng, nagpakasal ba talaga sa kita na babae ng pamilya Zhuang? Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Siguradong hindi. Ang babaeng yon bukod sa maganda at magandang katawan. Ano pa bang silbi niya? Maliban na lang kung magaling siya sa kama. Ayaw mo na bang magsalita? Sino yan? Batang Ginoong Feng. Ang sinabi mo kanina. Ulitin mo nga. Ang sinabi mo kanina.
Ulitin mo nga. Mali ako batang Ginoong Feng. Ang sama ng bibig ko. Hayop ako. Patawarin mo ako batang Ginoong Feng. Ang ganda ng sipa. Basta mawala lang ang galit mo. Gagawin ko ang lahat. Bukas na bukas dadalhin ko ang buong pamilya Wang. Paalis ng lungsod. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Opo batang Ginoong Feng. Si Zhuang Jiao ay ang legal kong asawa. Simula ngayon, kung sino man ang mambabastos sa kanya, ito ang mapapala. Kuya Feng, pasensya na, nakapasok, ang basurang sa gabal sa paningin, iparating sa lahat. Simula ngayon, ang gusto ni Zhuang Jiao, ay gusto ko rin. Sino man ang mambastos sa kanya, ay kaaway ko ring si Feng Chihui. Narinig nyo ba? Simula ngayon, matuto kayong gumalang sa hipag nyo. Marunong ka pa palang umuwi. Zhuang Jiao, nababaliw ka na ba? Ngayong gabi, hindi mo ba alam na ang pananako ay nakakamatay? Nahimasmasan ka na ba? Magtuos tayo. Bukas na lang natin pag-usapan. Alam kong nagpapa-asikaso siya sa ibang bansa. Feng Chihui. Umiyak ka ba? Atawad, hindi ko sinasadya. Sigsaktan mo ako. Palalagasin ko ito, ngayong gabi. Ang pagpapaasikaso ni tita. Hindi ka na ba uwi? Nagpapaasikaso si tita sa ibang bansa, na akong uko rito. Para maghintay sa iyo sa magdamag. Ako. Feng Chihui. Sobrang binigo mo ako. Saan ka pupunta? Uwi ako. Ito ang bahay mo. Bitawan mo ako. Ang mga ito. Ikaw ba ang gumawa? Ginawa ko lang ang gusto ko. Wala kang kakialam. Hindi naman pala masamang magbago. Anong nangyari kuya? Kailangan ko nang umuwi. May curfew na 10:30. Grabe naman kuya. Ngayon, alagang sumusunod ka na kay Zhuang Jiao. Uwi ako kung kailan ko gusto. Wala kang kakialam. Ang galing talaga ng hipag. Napasunod niya si Kuya Feng na parang aso. Aray. Ama na ang kagpapangga. Lumapit ka rito may sasabihin ako. Anong sasabihin mo? Bukas. Sumama ka sa bahay ng mga magulang ko. Sandali. Sa bahay nyo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi. Hindi sa ganoon. Masakit ang tiyan ko. Kumain ka lang kaninang umaga. Ang 3 manto. Ang kamay mo. Kanina lang ay. Nagupunas ka ng mesa. Bakit? Saan pa ang masakit? Maliban na lang kung kupunta ka sa pagpunta sa langit ng lalaking yon. Gamutin ko. Ang sakit mo. Ay huwag na. Hindi na kailangan. Hindi na masakit. Magaling na ako. Mama nakauwi na ako. Parurusahan ko ang sarili ko ng MTNCCCN. Nasaan si Papa? Apa? Anak. Mabuti naman. Halika mauko ka. Nasaan ang bago kong manugang? Bakit hindi pa siya pumapasok? Mama. Ito si Feng Chihui. Tito, tita, ikinagagalak ko po kayong makilala. Ito po ang regalo na inihanda ko para sa inyong dalawa. Ang gwapo naman. Mukhang matalino. Ang gwapo ng mukha. Malapad ang balikat at maliit ang biwang. Bagay na bagay sa jiao-jiao ko. Naku, talagang napakagwapo. Halika mauko ka. Kaya pala ang jiao-jiao namin ay nagpupumilit na magpakasal sa iyo. Isang lalaking puro pagwapo lang. Maganda lang tingnan pero walang silbi. Nasa harap ka ng bata. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Bakit tito at tita pa ang tawag mo? Kasal na kayo ni Jiao-jiao. Mama na ang itawag mo. Tawagin mo na. Ang bagal mo naman.
Jiao Jiao, nitong mga nakaraang araw, binubuli mo ba si Little Feng? Bakit kapag kinakausap niya ako, kailangan pa niyang tingnan ang reaksyon mo? Hindi ah. Asawa ko, hindi ba? Ang bigat ng loob ko. Mama, ang bigat ng loob ko. Hindi ko alam kung anong mali ang nagawa ko. Araw-araw ako sa bahay, naglalaban, nagluluto, nagwawalis. Inagsisilbihan siya, pero siya. Sinasaktan at minumura niya ako. Sinungaling ka. Sa harap ko, nagagawa mong apihin si Little Feng ng ganito. Siguro mas malala pa kapag nakatalikod ako. Ilabas ang kamalo, umunta ka roon agad. Huwag kang mag-alala, tuturuan siya ng leksyon ni Mama. Dali. Ayos lang yan. Si Jiao Jiao sa pamilya natin, mahigit 20 taong naging mabait na bata. Bakit noong napunta sa lalaking yan, naging marahas na babae na? Sa tingin ko siya ang may problema. Tumahimik ka rin. Kung anong ugali ng anak natin, alam mo naman di ba? Galit ka pa rin ba? Nakita kong ngayong hapunan ay hindi ka masyadong kumain. Bakit kampi ka sa ibang tao? Hindi siya ibang tao, asawa mo siya. Natatakot lang si Mama na baka sa pamilya Feng ay apihin ka. Noong nakaraan, dinala ka ni Little Feng sa mansyon ng pamilya Feng. Ang matandang Aling Feng, may sinabi ba sa iyo? Anong ibig niyong sabihin? Ang pamilya Feng ay may siglong pundasyon na makapangyarihan. Sa ganitong kagulong sitwasyon, ayaw ko sanang magpakasal ka sa kanila. Pero si matandang Aling Feng, hawak ang oral na kasunduan ng lola mo. Gusto ko sanang tanggihan. Pero, noong nakita mo ang litrato niya, nagpumilit kang magpakasal sa kanya. Masaya naman ang buhay ko. Alagang, gustong-gusto ko siya. Kung gusto mo siya, alagaan mo siya ng mabuti. Si Feng Chihui, ang panganay na apo ng pamilya Feng. Sa hinaharap ay siya ang magmamana ng negosyo. Bawasan mo ang init ng ulo mo, baka matakot siya at lumayo. Nariyan naman kayo na. Kinakampihan ang manugang. Lokong bata. Walang magulang, ang hindi nagmamahal sa anak. Ang papa mo kay Feng Chihui ay galit na galit. Kung ako na nanay mo, ay magagalit din. Baka matakot na siya ng tuluyan. Kung hindi magkasundo, di maghiwalay. Hay nako. Itong batang ito. Baka hindi maging maayos ang ano, hindi ko alam kung bakit. Akiramdam ko, ang batang si Little Feng ay hindi pangkaraniwan. Sigurado akong may gagawin siyang malaki. Ano naman ang magagawa niyang malaki? O sigsig. Susundin ko na po kayo. Jiao Jiao. May oras ka ba ngayon? Ang anak ng kaklase ko ikakasal. Pumunta ka para sa akin. Sabay mo na rin. Ibigay ang regalo ko. Sige po, gagawin ko. Jiao Jiao. Ikaw si Shen Moki. Hindi ba nasa Amerika ka nag-aral? Anong ginagawa mo rito? Kaklase ng papa ko ang lalaking ikakasal. Nandito ako para ibigay ang regalo niya. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nga. Mahigit 10 taon na yata. Nabalitaan kong, nagpakasal ka na sa batang ginoo ng pamilya Feng. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Maliit na bagay lang naman. Ayaw ko namang abalahin. Ang isang abalang tao na kulad mo, Jiao Jiao. Ang kungkol sa'yo, maliit man o malaki, ay malaking bagay para sa akin. Huwag na nating pag-usapan yan. Sa pag-uwi mong ito, gaano ka katagal mananatili? Mga 1 linggo siguro. Mabuti naman. Makakapagbonding tayo. Hello Kuya Feng. May kasama si Hipag, pumunta ka agad. Kanina, masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi kita natuos ng maayos. Sa pagitan nating dalawa, huwag tayong maging mailat sa isa't isa.
Jiao, anong nangyari? Salama. Feng Desun. Hindi ba sinabi niyang hindi siya pupunta? Jiao. Magkakilala kayo. Siya ang kababata. Ang asawa ko. Ang asawa mo, kailangan ko pala siyang makilala. Huwag na. Nag-away ba kayo? Hindi naman. Kaya lang, bago siya pumunta ito, hindi niya sinabi sa akin, at tanungin ko lang kung anong nangyari. Diyos ko. Ipag anong ginagawa mo rito? Ikaw anong ginagawa mo rito? Walang nakasulat sa rules ng bahay, na kailangang magpaalam ka ag-alis. Hindi ba? Bakit ka nandito, may kailangan ka ba? May gagawin ako. Kaya mo bang solusyonan? Feng Chihui, masyado ba kitang pinagbibigyan? Halika sabay na tayong kumain. Bakit parang ang awkward ng paligid? Anong kinalaman ko rito? Bakit nandito ako? Si Feng Chihui, ang bago kong asawa. At ito naman si Shen Mochi, ang kababata ko. Eka nga. Bakit ako kinakabahan? Hindi naman ito parang nahuling nangangaliwa. Ay, kaya pala magkababata. Pasensya na ha. Hindi ka kasi, nabanggit sa akin ni Jiao. Kaya yun, hindi kita nakilala kaagad. Ayos lang. Hindi rin naman sinabi sa akin ni Jiao na bagong kasal na pala siya. Huwag na raw kitang abalahin sa ganoong kaliit na bagay. Kaya, hindi rin kita nakilala kaagad. Itong atmosphere na to. Parang giyera. Go, Kuya Feng. Ikaw ang legal, no? Kakampi mo ako. Heto, Jiao. Paborito mo ang caviar. Kumain ka pa. Feng Chihui, may sira ka ba sa ulo? Mukhang bagong kasal nga talaga kayo. Hindi mo pa yata alam, MR. Feng, hindi gusto ni Jiao. Ang caviar, ang gusto niya. Codfish. Hindi gusto ni Jiao ang codfish. Gusto niya hipon. Hindi niya gusto ang hipon. Ang gusto niya, cheese. Ito ang gusto niya. Hindi niya rin to kinakain. Tama na nga yan. Ito ang gusto niya. Hindi niya gusto. Mahilig siyang kumain nito. Itigil niyo na yan. Maawa naman kayo. Kung hindi para sa akin, para na rin kay Kiao Shan. Tignan ninyo, para na siyang basuhan ng kusina. Anong nangyari sa kanya? Allergic si Kiao Shan sa seafood. Naku, anong gagawin natin? Ano pa bang gagawin? Dadalhin ko siya sa ospital. Kasalanan mo pa rin to. Araw-araw na lang. Laging may nangyayaring kakaiba. Huwag kang mag-alala. Ang allergy, kailangan lang ng agarang gamot na himala. At magiging maayos din ang lahat. Pagod ka na rin buong araw. Ihahatid na kita. Huwag na. Malayo rin naman ang bahay mo rito. Kaya ko nang umuwing mag-isa. Jiao. Sa tingin ko, hindi kayo bagay ni Feng Chihui. Pasensya na. Pero, sa tingin ko rin hindi kami bagay. Kaya lang, walang sinumang, ipinanganak na para sa isa't isa. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, na hindi pala kayo bagay? Ganoon ba? Sige. Mochay. Buong loob kong tinanggap, napakasalan si Feng Chihui. Sana ibigay mo sa amin ang basbas mo, bilang pinakamatalik kong kaibigan. Sige na.
Jiao Jiao. Sige na. Binabati ko na kayo ni Feng Chihuay. Sana maging masaya kayo. Panghabang buhay. Salamat. Hangad ko ang iyong kaligayahan. Young Master, may lead na po tayo kung nasaan si Madam. Magsalita ka ng malinaw. Nalokete na po ng mga tauhan natin. Yung sa video call ni Feng Huaijin. Nakuha na po natin ang address. Ang address ay nasa Central District. Alaga, anong eksaktong address? Sabihin mo sa akin. Sasabihin ko na po ang address. Magsalita ka. Nairinig mo ba ako? Pasensya na po, Young Master. Bigla po akong natumba. Bakit hindi ka nag-iingat? Mabutit ayos ka lang. Bakit parang iba ang boses mo? Iba ba? Hindi ko naman napansin. Hayaan mo na. Bilisan mo, ibigay mo na sa akin ang address. Papunta na ako diyan. Ang address ay sa Central District Hospital. Kwarto 1602. Papunta na ako. Feng Chihuay. Ikaw ang unang hakbang sa paghihiganti ko laban sa pamilya Feng. Ina. Lagot. Feng Chihuay. Ilang beses na kitang sinubukang ipapatay. Bakit buhay ka pa rin? Bakit ayaw mo panggulo? Pero ayos lang. Dahil ngayong araw, tiyak na mamamatay ka. Kapag pumanaw ka, magkakawatak-watak na ang pamilyang Feng. Sa oras na yon, mapapasa akin na ang pamilya Feng. Hawak ko na sila sa kamay. Sino ka? Ang pangalawang tito ba? O kung sino man sa pamilya Feng? Sunog. Wala akong balak maging tagapagmana ng pamilya Feng. Ang nanay ko, dahil sa inyo, binabaliw nyo na. Gusto ko lang siyang ilayo sa impyernong lugar na to. Gusto ko lang makasama ng maayos ang nanay ko. Bantay. Boss, kailangan mo ba ng tulong ko sa kanya? Huwag na. Tara na. Jiao Jiao. Inay. Feng Chihuay. Feng Chihuay. Gumising ka, Feng Chihuay. Bakit ka nandito? Kiao Xian. Si Feng Chihuay, hindi mo ba siya kasama? Wala Si Kuya Feng, di ba kasama mo siya? Pasensya na po. Ang numerong inyong tinawagan ay pansamantalang hindi maabot. Akisubukang muli mamaya. Lagot. Ay trace mo ang phone niya. Hanapin mo ang huling lokasyon. Nahanap ko na. Nasa Central City Hospital si Kuya Feng. Isang oras na siyang nawawala roon. Magkahinga ka muna rito. Papunta na ako. Mabuti naman, buhay ka pa. Huwag kang matakot, yuwi kita.
Pamilyar ang mga salitang yan. Huwag kang matakot, yuwi kita. Ikaw pala. Huwag ka nang magsalita. Umalis muna tayo. Kapit lang. Kuya Feng, kasalanan ko ang lahat. Nawalan ako ng malay sa kritikal na sandali. Huwag mo nang isipin yan. Dalhin muna natin siya sa ospital. Ako na. Inga. Chehwe, kailangan mong kumapit ha. Magiging ayos lang siya. Noong nagte-training si Kuya Feng dati, kahit gaano kalala ang sugat niya, kinakaya niya lahat. Anong training? Naku, nadulas ako. Hindi pwedeng malaman ni ate ang tungkol kay Kuya Feng, na siya ang young master ng Kifang Hao. Si Kuya Feng kasi, nitong mga nakaraan, para sanayin ang pangangatawan niya, gumigising siya ng maaga araw-araw para mag-ensayo. Sobrang sipag niya. Totoo. Siyempre, totoo. Kung ayaw mong maniwala, hintayin mong magising si Kuya Feng, tapos tanungin mo siya. Dadalhin ko na muna si Kuya Feng sa ospital. Feng Chehwe. Ilan pa ba ang mga sikreto mo, na hindi ko alam? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi mo pa rin kasalanan to. Alin ba talaga? Ang totoong ikaw. Feng Chihue. Bulag ka talaga. Itinaya niya ang buhay niya para sa'yo, pero tinuring mo lang siyang isang pabiga. Mula ngayon, hindi na ako muling tatakas. Ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Gising ka na. Dahan-dahan. Kumusta ka? May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo? Okay lang ako. Ikaw. Matibay naman ang katawan ko. Ano bang mangyayari sa king? Pero, alam mo ba, kung bakit may gustong umatek sa'yo? Ang pamilyang Feng. Sila lang. Ang pamilyang Feng. Paanong nangyari yon? Pero pamilya mo sila. Sa pamilyang Feng. Interes lang ang mahalaga. Sa labas, mukhang perpekto ang pamilyang Feng, pero sa loob, watak-watak na. Para lang sa kaunting kapangyarihan, nag-away ang mag-ama. Karaniwan na ang magkapatid na nagkapatayan. Mula pagkabata, tinik na ako sa lalamunan nila. Nitong mga nakaraang taon, sunod-sunod ang mga aksidente at disgrasya. Kaya nagsanay ako ng husto, para matutong protektahan ang sarili ko. Pero sa huli, ibinaling nila ang atensyon nila sa nanay ko. Ipatapon mo siya sa ibang bansa. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilyang Feng. Ginamit ni Lola ang nanay ko para bantaan ako. Pinipilit akong pamunuan ang pamilya Feng. Pero ayoko talaga. Gusto ko lang isama ang nanay ko at umalis. Feng Chehue. Hindi ka na nag-isa. Tutulungan kita. Ang mga utang sa'yo ng pamilya Feng, isa-isa nating sisingilin lahat. Kinasal na. Ngayong kasal na tayo, pag-ari na kita. Kaming mga zuwang. Walang debosyo. Mayroon lang biyuda. Malinaw. Isa pa. Ang taong magtatangkang kagplanuhan ako, ay hindi pa na ipapanganak. Anong pamilyang Feng? Sige lang, subukan nyo. Zhuang Jiao. Binigyan na kita ng pagkakataon, dahil pinili mong manatili. Hinding-hindi na kita bibitawan pa. May mga utang na, panahon ng bayaran ng buo. Nakahanda na ang malaking handaan. Sige, papunta na ako agad. Sino ka ba?
Anong gagawin mo, para? Ara sabi. Sabi ko para, hindi mo ba narinig? Kapag hindi ka huminto, atawag ako ng pulis. Para. Binayaran ako, para ihatid ang tao. Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Baliw, nagpapakamatay ka ba? Chehui. Zhuang Jiao. Chehui. Sige, okay lang, nandito na ako. Okay lang, nandito na ako. Siya ang dumuko sa akin. Sobrang sama niya kanina, para siyang nababaliw. Sinong nag-utos sa'yo? Boss. Nagdadrive lang po ako ng Colomb. May nagbayad sa akin, para ihatid itong si Madam. Dalhin sa junkyard sa kanluran ng syudad. Yung iba, wala akong alam. Hindi ko alam. Okay lang. Dalhin niyo na siya. Ibigay sa Qifang Tang. Pagdating doon, kahit gaano pa kasama ang memorya niya, maalala niya rin. Qifang Tang. Ang pinakamalaking underground intelligence organization sa bansa. Parang awan niyo na, pakawalan niyo na ko. Wala po talaga akong alam. Qifang Tang, ano yon? Pag-uwi natin, saka ko sasabihin sa'yo. Anong problema? Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Hoy, anong ginagawa mo? May sugat ka. Huwag kang gumalaw. Yung Qifang Tang. Ano ba talaga yon? Ako ang nagtatag nun. Isang intelligence organization. Sa mga nagdaang taon, kahit na mukha akong pabaya sa paningin ng iba, palihim ko itong ginagamit para imbestigahan kung nasaan ang nanay ko. Kasabay nito, nag-ingat din ako sa mga hayagan at patagong banta ng pamilyang Feng. Ang nangyari ngayong gabi, malamang hindi ito aksidente, kundi isang babala mula sa pamilyang Feng para sa akin. Feng Chehui. Huwag mo kong alalahanin. Gawin mo kung anuman ang gusto mong gawin. Hoy, anong ginagawa mo? Manyakis. Bitawan mo ko. Magandang umaga. Magandang umaga. Umamin na ang driver. May isang estranghero raw na nagbigay sa kanya ng 50,000 para ay kidnap si Zhuang Jiao. Anong nangyari? Nagsalita na ang driver. Anong sabi niya? Sabi niya, may kumontak daw sa kanya nang hindi nagpakilala. Binigyan siya ng 50,000 piso. Para ay kidnap ka. Pero hindi niya alam kung sino palaga ang taong yun. Hinala ko. May kinalaman dito ang pamilya Feng. Boss Feng, tungkol sa pag-atake sa'yo noon, sabi ng Intelligence Department, may alibi raw ang pangalawa mong tiyuhin. Hindi siya yun. Huwag mong sabihin. Mag-iwan ka ng ilang tauhan para protektahan si Zhuang Jiao. Ako mismo ang mangunguna sa pag-iimbestiga. Wow, ang daming handa. Siyempre naman. Palagangang, napakaswerte kong maging asawa mo. Presentable na, magaling pa sa kusina. Nambola ka pa ha? Hello pa. Bakit po, anak? Nagalit sa akin ang mama mo. Pinalayas niya ako ng bahay ngayon. Halika rito, samahan mo naman. Itong matanda mong ama. Sige po, papunta na ako. Nasaan ka na? Anong oras ka uwi? Mag-alas 10:30 na.
O manhin. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maaring makontak sa ngayon. Huwag mong sabihin ang pamilya Feng. Mahal. Nakauwi na ako. Anong oras na? Nakalimutan mo na ba ang house rules? Sorry na. Inilig kasi ako ni Papa. Nasamahan siyang uminom. Matutulog na ako. Bakit hindi ka umiinom? Ang lakas ng loob mong ay ambush ako. Ah, Zhuang Jiao, nababaliw ka na ba? Ang hisura mo. Bakit kamukhang-kamukha mo ang asawa ko? Ang hisura mo. Bakit kamukhang-kamukha mo ang asawa ko? Ako nga ang asawa mo. Kung lasing ka na, matulog ka na lang. Hindi. Ang asawa ko. Hinding-hindi niya ako alagaan. Araw-araw. Puro kain inom, asaya lang ang alam. Isa siyang malaking kabaya. Pogi. Ang pogi mo rin pala, no? Bitiwan mo ko. May sasabihin akong sikreto sa'yo. Mahal ko ang asawa ko. 10 taon na. Mahal mo siya. Tapos sinasaktan mo ako. Kasi nagloko siya. Nanggigigil lang ako kasi ayokong masayang siya. Ugi ang katawan mo. Maganda rin pala, ah. Pero, mas maganda pa rin yung sa asawa ko. Gusto mo ba yung siya 10 taon na ang nakalipas? O yung siya ngayon? Kahit 10 taon noon. O 10 taon mula ngayon. Asawa ko pa rin siya. Pero kung kailangan mong kumili ng isa, pipiliin ko. Pipiliin mo mukha mo. Lagot ka sa akin, Zhuang Jiao. Aray, ang sakit ng ulo ko. Gaano ka ba karami uminom kagabi? Anong almusal? Anong kakainin? Kumain ka ng tae. Bakit ka sumisigaw? Tanghaling tapa. Bakit ka nagsasunglasa sa loob ng bahay? Siya ulo ka ba? Anggalin mo nga yan. Narinig mo ba ako? Hala. Anong nangyari sa mata mo? Di ba yan yung obra maestra mo, kagabi? Hay nako, ang dali mo namang makalimo. Kagabi. Wala naman akong sinabing kung ano-anong kakaiba, di ba? Wala naman masyado. Sinabi mo lang naman, na 10 taon mo na kung gusto. Pumanaw na pumanaw ka sakin. Nakesyo gusto mo to, tapos gusto mo yan. Sinabi mo pa, na noong nakita mo kong naging isang paiwara, sobrang nasaktan ka raw. Kaya naman pala, sinuntok mo ako. Manahimik ka. Kayong mga babae, pabago-bago talaga ng isi. Kahapon lang, tinatawag mo pa akong sweetie pea. Tapos ngayon, naging, isa na lang akong bruha. Pero teka lang. Sino ba talaga, ang gusto mo, yung ako 10 taon na ang nakalipas? O yung ako ngayon? Ang bruha. Ang sweetie pea. Gusto ko yung ikaw na marunong manahimik. Ang nanay ko, wala pa ring balita. Kuya Feng, lahat ng taong nailabas. Ang kabilang panik, wala pa rin kahit anong bakas na iniwan. I activate ang S-Level Information Database. Lahat ng mga taong may kaugnayan, isailalim sa masusing investigasyon. Ang S-Level na access, maalarma nito ang lahat ng ating mga asset. Maaari nitong makuha ang atensyon ng pamilya Feng. Matagal na akong naghintay. Gawin mo na ang sinabi ko. Hello, mahal. Kailan ka ba uwi? Naghanda ko ng hapunan para makabawi sa'yo. Awi na.
Magtrabaho ka ng maayos. Hindi pa rin ba siya mahana? Huwag kang mag-alala. Sigurado ka ba? Bantayan mo siyang mabuti. Papunta na ako diyan. May nahuli kaming nanggugulo sa bar. Ang nanay ng taong yon ay dating katulong ni Mama. Kung ganoon, bilisan natin. Magsasalita ka ba o hindi? Boss Feng. Boss Feng, maawa po kayo sa buhay ko. Nagkamali po ako, Boss Feng. Maawa po kayo. Boss Feng. Nakainom lang po ako ng kaunti. Nagkagulo lang po sa bar. Magbabayad po ako. Kahit ano pong ipagawa ninyo. Gagawin ko po. Pakiusap po, pakawalan niyo na ako. Konti na lang ang pasensya ko. Nasaan si Wuchon? Hindi ko po alam. Matagal ko na po siyang hindi nakakausap. Hindi mo alam. Boss Feng, hindi ko po talaga alam. Yung nanay ko po kasi, matagal nang tumakas. Hindi ko akalain, na matigas ka pala. Hayaan mong ako ang sumubo. Ikaw. Piliting paminin sa suntok. Yang mga high-tech ninyo. Baka gumana lang sa mga totoong maton. Pero para sa isang tulad nitong walang hiya, baka. Mas epektibo pa rin ang paraan ko. Mukhang si Boss Feng, sinermonan na ni Madam. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo? Nakapagtinikom mo lang ang bibig mo, nagkunwaring baliw at tanga, wala na kaming magagawa sa'yo. Madam, sana lang sa ngayon, ang kaisa-isa kong testigo, huwag mo namang sirain. Mukha ba akong bayolente? Mahal, sabihin mo nga, ganun ba ako? Matanda na siguro ang nanay mo, sa tuwing binibisita ka niya. Hindi ba palagi siyang kumapayat? Sa tingin ko, hindi maganda ang buhay niya ngayon. Palipat-lipat ng tirahan, laging nagtatago. Habang buhay na hindi pwedeng lumantad. Ang taong nagbigay sa'yo ng pera, sa tingin mo ba alagaan niya? Kayo habang buhay. Para sa kanila, kayong mag-ina, ay parang isang time bomb na lang. Sa tingin mo, sa aming dalawang panig, sino ang mas may interes na protektahan ka? Tama na. Magsasalita na ko. Sasabihin ko na ang lahat. Sige, magsalita ka. 8 taon na ang nakalipas. May lumapit sa amin. Binigyan kami ng malaking halaga ng pera. Pinilit kaming umalis agad ng kabisera. Sinabihang huwag na kaming babalik kailanman. Bawal din kaming makipag-ugnayan sa kahit sinong miyembro ng pamilya Feng. Sino? Nasaan ang nanay mong si Wuchon ngayon? Hindi ko alam. Prisa, hindi ko alam. Mayroon siyang mahigit 10 numero ng telepono. Hindi ko alam kung alin doon ang pwedeng tawagan. Pero bawat buwan, binibisita niya ako. Nag-aabos siya ng pera. Hindi niya kailanman sinasabi sa akin kung nasaan siya. At bawal akong magtanong. Ibigay mo sa akin ang computer. Wow! Kapag nagseseryoso ang lalaking to, ang gwapo niya pala. Nasa West Mountain Estate. Teritoryo yun ng second uncle ko. Isang pambihirang bisita. Anong hangin? Ang nagdala sa mahal kong pamangkin, at sa asawa niya rito. Nasaan si Wuchon? Diretso sa punto. Dahil nagtanong ka na rin, hindi ko na ito ililihim sa iyo. Ang lupa sa timog ng syudad. Kasama na ang negosyo sa shipping lane. Kapalit ni Wuchon. Hawak ninyo ang testigo. Sa kaso ng paglason sa nanay ko, apos kayo pa ang may ganang makipagnegosasyon sa akin. Kung ganoon, malaya kang umalis. Pero huwag mo akong sisisihin kung hindi kita binalaan. Dahil kahit na mahanap mo pa si Wuchon, hindi pa tiyak na sasama siya sa iyo. Ang ibig niyo pong sabihin, basta't mapapayag ko siyang, kusang loob na sumama sa akin. Hahayaan ninyo siyang umalis. Hindi ninyo siya pipigilan. Apasukin siya. Sir, pinapatawag niyo raw po ako. Wuchon.
Gusto ni Yang Master Feng na sumama ka sa kanya. Sasama ka ba? Ang kabutihang loob po ni Yang Master Feng, tinatanggap ko po. Pero, hindi po ako maaring sumama sa inyo. Mabuti po ang kalooban ng Second Master. Binigyan niya po ako ng pagkakataong mabuhay. Utang ko po sa kanya ang buhay ko. Narinig mo ba yon, pamangking? Kung hindi ko siya kinupkop noon, itong testigong may alam. Sa detalye ng pagkalason sa nanay mo, matagal na sigurong pumanaw sa kung saang sulo. Kaya kung hihingin ng tiyo mo, ang ilan sa mga negosyo mo, hindi naman siguro kalabisan, hindi ba? Ang nga naman ng mga Feng, wala ni isang mabuting tao. Kahit yung katulad ng paglason sa nanay ko, nagagamit niyo pa rin, para pagkakitaan. Ngayon mo lang naintindihan. Sa pamilya Feng, interes lang ang mahalaga, hindi pamilya. Masyado ka lang talagang inosente. Wu Chen, sumama ka sa king, kaya rin kitang protektahan. Ayokong sumama. Ayokong sumama. Kung ganoon, ayaw mo bang makasama ang anak mo? Ulit. Nay, Wang Er. Anong ginawa mo sa anak ko? Wala naman. Ngayon. Sasama ka ba? O hindi? Sasama ako, Young Master Feng. Sasama ako sa inyo. Nakikiusap ako. Huwag niyong saktan ang anak ko. Mahal kong pamangkin. Kung hawak mo na pala, ang alas mo. Bakit kanina? Kinailangan mo pang makipagnegosasyon sa akin, para paglaruan ka na parang aso. Tara na, mahal. Tara. Araw-araw na lang, para tayong nagre-raid ng dungeon, wala man lang mapayapang araw. Kasalanan ko. Alam mo, sa tingin ko, kayong mga makatalino, masyado kayong nagpapahalaga sa reputasyon. Kung sa pamilya ko yan, sinumang gumawa ng ganyan, isang bagay na kasuklam-suklam, diretsong binigyan ng malakas na suntok. Anong nangyari? Inadala ni Lola. Inaanyayahan akong dumalo sa shareholders meeting ng pamilya Feng. Anong panahon na ba ngayon? Nagkapadala pa ng invitation letter para sa shareholders meeting. Ang luma naman ng datingan, no? Isa pa. Bakit ka naman nila inimbitahan doon? Pinapabalik ako para maging iinapang display lang. Nga pala. Jiao, imem. Kung sabihin natin gusto kong bumalik sa pamilya Feng para bawiin ang lahat ng dapat sa aking. Anong isipin mo? Kung ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Sinabi ko namang tutulungan kita. At seryoso ako on. Isa pa. Ang pamilya Feng, sila ang pinakamayaman sa lahat sa kapital. Nag-umapaw sila sa yaman. Bakit mo hahayaang mapunta lang sa iba yon? Kung ganoon, ang shareholders meeting ngayong araw ay dito na nagtata. Aba, at nagkakita ka pa. Palagi ka na lang nasa labas at walang ginagawang matino. Uro bisyo at pagwawaldas. Ang pangalan ng pamilya Feng, sinira mo ng lahat. Ngayon naman, basta ka na lang. Sumulpot dito. Anong kailangan mo, kuya? Huminahon ka muna. Bata pa si Chi Huey. Wala pa siyang muwang. Magsalita ka nga ng maayos. Kung hindi lang ako pinapunta ni Lola, sa tingin mo ba gusto kitang makita? Malas. Ikaw. Ang galing mo rin, ano? Inapunta ka ni Lola. Nasaan ang lola mo? Narito na si Lola. Ma. Bakit naparito ang matanda? Si Madam po. Tama na. Maupo kayong lahat. Ngayon, may i-anunsyo akong isang mahalagang desisyon. Simula sa araw na ito, lahat ng negosyo ng pamilyang Feng ay unti-unting ipapasa kay Chai Huey. Chai Huey, huwag mong bibigin si Lola. Lola, ako po. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako payat. Ang mga negosyo ng pamilyang Feng, paano ninyo ipagkakatiwala sa isang taong walang alam kundi magwaldas, magsugal, at mambabay? Isang walang kwentang tao. Ma. Nag-ulyanin na ba kayo? Ma. Sa desisyon ninyo, wala po akong tutol. Pero ang mundo ng negosyo ay magulo, at mapanlinlang ang mga tao.
Natatakot lang ako na baka maloko si Che Huey. Asaka, hindi niya kakayanin ang ganitong responsibilidad. Madam Feng, kaming mga shareholder ay naniniwala rin na ang bagay na ito ay kailangan pang pag-usapan. Alam ko, ang pagdududa ninyo sa kakayahan ni Chi Huey. Model, may mga alalahanin kasi. Kaya naman, si Lola Feng, inimbitahan niya ako para tulungan siyang gumaan ang responsibilidad. Hayaan niyo akong magpakilala. Ako si Zhuang Jiao, asawa ni Feng Chi Huey, at ako rin ang personal executive assistant niya. Sekretarya. Personal na sekretarya. Kaya, sana ay, ulungan ninyo ang asawa ko, ha? Ito ay isang high-level meeting ng pamilyang Feng. Isa ka lang tagalabas. Anong karapatan mong makialam dito? Tita, di ba sabi niyo po, ako ang paborito niyo? Sinabihan niyo pa akong payuhan si Chi Huey. Bakit ngayong ginagawa ko na? Parang hindi na kayo natutuwa. Tita, si Jiao Jiawang, lehitimo kong asawa, at siya rin, ang personal na inimbitahan ni Lola. Sa sinasabi niyong yan, kinu-question niyo ba ang desisyon ni Lola? O naiinggit lang kayo sa aking, dahil mayroon akong ganito kahusay, at kagandang katuwang sa buhay. Chi Huey, huwag mong ilihis ang usapan. Ginagawa ko to para sa kumpanya. Nagkataon naman, ako rin. Sa tulong ni Jiao Jiao, sigurado akong mas magiging mahusay ako kaysa sa iba diyan. Ang alam lang ay manira ng patalikod. Isang taong ni hindi kayang magpakita, mas mapagkakatiwalaan. Hindi po ba, tita? Tama na. Ang usapang ito, tapos na. Che Huey, Jiao Jiao, kayong dalawa, kailangan niyong magtulungan ng maayos. Huwag niyong kalimutan, kayong dalawa, bukas. Umuwi kayo sa ancestral house para sa hapunan. Dapat kumpleto kayo. Feng Che Huey, hindi ka napatay ng car crash at sunog. Hahanap ako ng pagkakataon para tuluyan kang mawala sa mundo. Alaga. Sige, pupunta na ako agad yan. Anong nangyari? Sabi ni Fang Zhao, nahanap na niya ang dating doktor ng mama ko. Alaga. Mabuti naman kung ganoon, pero nilinaw niya na hindi siya magsasalita kung hindi ako ang kaharap niya. Kaya kailangan kong pumunta doon ngayon din. Kung ganoon, sasamahan kita. Huwag na. Nasa ibang bansa ang doktor. Hindi malinaw ang sitwasyon doon. Bukas. Mauna ka na sa ancestral house para sa hapunan. Pagkatapos ko rito, susunod ako agad sa'yo. Sige. Mag-ingat ka. Mag-usap tayo palagi. Bakit biglaan? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kain ka, Jiao Jiao. Feng Chi Huey. Hindi na siya makakabali. Senyora, hindi po maganda. May masamang nangyari po. Senyorito, ang senyorito po. Anong nangyari sa kanya? Sabi po sa balita. Sumabog daw po ang kotse ng senyorito. May mga nasaktan. Huminahon ka. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Sabi po sa balita. Sumabog daw po ang kotse ng senyorito. Hindi pa po sila natatagpuan. Hindi pa po alam kung buhay sila o kumanaw. Jiao Jiao. Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Chai Huey? Nahanap niyo na ba siya? Kumusta na siya? Jiao, kumalma ka. Ginamit na namin ang lahat ng koneksyon natin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kahit anong balita. Jiao, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi ako pwedeng maghintay lang dito. Uwi ako. Kaya ring maghanap ng tao ng pamilya kong Zhuang. Buhay man o pumanaw, kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang mahanap. Kahit nadalhin mo pa ang pinakamakapangyarihan sa lahat, wala pa ring silbi. Ang lakas ng bombang iyon ay sapat para pasabugin ang lahat at gawing pira-piyaso. Feng Che Huey, sa pagkakataong ito, pumanaw ka na. Mr. Feng,
mas maaga kang dumating, kaysa sa inaasahan ko, at mas kahabag-habag ang itsura mo. Mukhang may taong ayaw na ayaw tayong magkita. Dahil nakarating ako rito ng buhay, patunay lang iyon, na ang mga hamak na iyon, ay hindi dapat katakutan. Pakiusap, sabihin mo sa akin, ang nanay ko, noong mga panahong iyon, ano ba talaga ang nangyari? Dahil ba ito, sa awayan sa loob ng pamilyang Feng, kaya siya nawala sa sarili? Ah, hindi. Dr. Son. Ah, hindi. Ayoko nang marinig yan. Gusto ko ng malinaw na sagot. Ang nanay ko noon, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Critical ang sitwasyon sa bansa ngayon. Wala akong panahong makipaghulaan sa'yo. Kapag sinabi ko sa'yo ang totoo, para ko na ring isinuko ang buhay ko at ng pamilya ko sa mga kamay mo. Bago ako magsalita, kailangan mong umayag sa ilang kondisyon ko. Sabihin mo, una, siguraduhin mo ang kaligtasan ko at ng aking pamilya. Ilayo mo kami sa kapangyarihan ng pamilya Feng. Ang alawa, hindi mo maaaring pigilan ang kalayaan ko. Ang atlo, kailangan ko ng 2 milyong cash bilang garantiya sa pagsisimula namin ang bagong buhay. Nagsasamantala ka sa sitwasyon para lang mahanap ka ni Feng Jie. Muntik na siyang gulo. At ngayon, may gana ka pang magbigay ng kondisyon. Sige. Pumapayag ako. Ayusin mo na ang mga kauhan agad. Opo. Ngayon. Pwede mo na bang sabihin? Ngayon. Pwede mo na bang sabihin? Hindi. Ang mga bagay na iyon, hindi ko masasabi ng malinaw dito. Asa ka? May mga ebidensya pa. Ako mismo ang kukuha. Sasama ako sa iyo pabalik ng bansa. 8 taon na, itinago ko ang katotohanan para sa kanila. Habang kinapanood ang paghihirap ng nanay mo, panahon na rin, para bumalik at pagbayaran ang mga kasalanan. Jiao Jiao, matulog ka muna sandali. Hayaan mong si mama ang magbantay para sa iyo. Kailangan ko siyang mahana. Jiao Jiao, hindi na mabubuhay muli ang mga pumanaw. Kung nakikita man tayo ngayon ni Chi Huey, at nakikita kanyang ganito, masasaktan lang siya. Kita. Kailangan ko siyang makita, buhay man, o pumanaw, kailangan kong makita ang bangkay. Kahit patotoo ang lahat. Kailangan ko pa rin siyang mahana. Grabe naman yang pag-ibig mo. Sayang lang, dahil si Feng Chai Hui, ay hindi na kailanman babalik pa. Ikaw talaga, napakatigas ng ulo mo, hayaan mo na. Malaki at makapangyarihan ang pamilya Zhuang. Siguradong may mahahanap din sila. Mauuna na muna si tita, magkahinga kang mabuti. Ihahatid kita. Si Chai Hui. Noong araw na dinukot siya, ang tawag na natanggap niya, ang signal ng cellphone, ay nagmula kay Feng Huijin. Mukhang nahanap na natin ang pinakamalaking traidor. Ma, gagamitin ko lang sandali, yung satelite ng pamilya natin. Para sa magaling kong kuya, ilabas niyo na lahat ng baho niya. Oras na para isara ang bitag. Ikaw talagang bata ka. Sa araw-araw, wala kang ginagawang matino. Pero kapag may problema, dito ka sa akin nagtatago. Ma, anong gagawin natin ngayon? Yung mga direktor ng kumpanya, puro reklamo. Tapos yung stocks ng pamilyang Feng, abagsak ng kabagsa. Ma, may problema si kuya. Bumagsak ang stocks ng kumpanya. Nagpapanik na ang lahat. At hindi pa mahagila si Chai Hui. Sa ngayon, kailangan may tumayo para ayusin ang sitwasyon. Handa akong pansamantalang pamunuan ang kumpanya para malampasan ang krisis na to. Tama si Hui Jin. Sa ngayon, ang pamilyang Feng, kailangan talaga ng isang haharap sa problema. Ma, hindi pwede. Si Hui Jin. Si Hui Jin, babae lang siya. Mahihirapan siyang makuha ang respeto ng lahat. Kuya, babae nga ako. Pero para sa pamilyang Feng, ang mga isinakripisyo ko ay hindi matatawaran ng kahit sino. Sabihin mo, saan ako hindi karapat-dapat? Isang anak sa labas. Anong karapatan mong pamunuan ang pamilyang Feng? Pati ikaw, ma. Kung ako ang katanungin, hindi mo na dapat. Siya tinanggap pa sa pamilya. Kuya, anong sabi mo? Manahimik ka.
Hanggat nandito ako sa pamilyang Feng, walang sinumang anak sa labas, babae man o lalaki. Si Hua Ijin ay tunay mong kapatid. Siya ang pamilyang Feng, ang kaisa-isang senyorita ng pamilya. Mula ngayon, sinumang mga ngahas na magsalita, ng mga kalokohang yan, lumaya sa pamamahay na ito. Huijin. Kung ganoon, ang pamilyang Feng, pansamantala ko munang ipagkakatiwala sa iyo. Ipagkatiwala kanino? Lola, hindi pa ako pumanaw. Ang mga ari-arian ng pamilyang Feng, paanong hahayaan nating pag-interesan ng isang tagalabas? Feng Chihui, hindi ka pumanaw. Impossible. Impossible yan. Hindi natupad ang kagustuhan ni Tia. Nagulo ako sa daan. Sayang na sayang, no? Chihui, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Kung anong nangyayari, Lola. Bakit hindi ninyo tanungin, ang magaling ninyong anak, ang car accident na muntik nang, ikadurog ng mga buto ko. Ang may pakana ng lahat, ay walang iba kundi siya, Feng Huijin. Ano? Ano? Impossible. Sinira ko na ang lahat ng surveillance. Ang mga taong nakakaalam, ay inasikaso ko na, walang may iwang ebidensya. Chihui. Alam kong matagal mo na, akong ayaw bilang tiya mo. Pero hindi mo ako pwedeng, basa-basa na lang akusahan, na tinangka kitang patayin. Tiya mo ako. Tiya. Magbadala ng tao para sundan ako sa airport. Lagyan ng bomba ang kots ko. Ganyan ba, ang ginagawa ng isang tunay na tiyahin? Nasaan ang ebidensya? Sinasabi mong ako ang gumawa. Maglabas ka ng pruweba. Ang CCTV doon. Malinaw na. Kinuha na ng mga tao ninyo, at binyuwa. Di ba? Sayang, no. Basta't nasa internet. Kahit na nabura pa yan. May paraan ang Kifanghal, para mahanap yan ulit. Tita. Masyado mo akong minamaliit. Huijin. Ang mga sinabi ni Che Hui, totoo ba ang lahat ng yon? Ako nga ang may gawa. O ano ngayon, ma? Kayo ang nagturo sa akin mula pagkabata, na sa pamilyang ito, hanggat kaya mong, pamunuan ang pamilya Feng, tungo sa kadakilaan, pwede mong gawin ang lahat, anuman ang paraan. Ang ginagawa ko lang, ay sumunod sa mga patakarang kayo mismo ang gumawa. Ang lumaban, ang mang-agaw, ano ang kasalanan ko? Kapag bumagsak si Hua Ijin, yung mga stock at resources na hawak niya, pwede na nating paghati-hasyan. Ito pala ang kamilyang Feng. Kinakain ng malakas ang mahina. Gagawin ang lahat para sa gusto. Alagang mula sa ugat ay bulok na. Chihui. Si Huijin. Sandali lang siyang naguluhan. Ang mahalaga. Nakabalik ka ng ligtas. Itong nangyari. Kalimutan na natin. Isipin na lang nating hindi nangyari. Ang lahat. Dapat pa ring isaalang-alang ang reputasyon. At interes ng pamilyang Feng. Huwag na nating palakihin. Para sa pamilyang Feng. Impossible. Bumalik ako ngayon, hindi para makipag-agawan ng kapangyarihan sa inyo. At lalong hindi para protektahan itong mamuming pamilyang Feng. Nandito ako para sa nanay ko, para mabigyan siya ng isang hustisyang matagal nang ipinagkait. Pumasok kayo. Miss Feng, nagkita na naman tayo. Hindi ba si Yaya Wu at Dr. Son Yan, Chihui? Bakit mo sila dinala rito? Lola, wag po kayong magmadali. Ang mga bagay-bagay, kailangang linawin isa-isa. Hindi ko lang alam kung natatandaan nyo pa, kung ano ang dahilan, kung bakit nabaliw ang nanay ko noon. Ang nanay mo ay nagkasakit lang noon. Aksidente lang yon. Matagal nang tapos ang lahat. Ngayon, bakit kailangan pa nating ungkatin yan? Aksidente. Sa puntong to, sasabihin nyo paling aksidente lang yon. Sino sa bahay na to ang hindi nakakaalam na ang nanay ko ay dahil sa malupit? Naawayan sa pamilya kaya siya nabaliw. Dahil sa kawalang puso ng pamilyang Feng, dahil sa inyong mga sakim, at makasarili kaya siya pumanaw. Ano naman ang kinalaman niyan kay Huijin? Yaya Wu, ang mga nakita mo noon, sa harap nilang lahat, sabihin mo ulit, nakita mismo ng dalawang mata ko noon. Si Ate Zhao na nag-alaga sa senyora, may inilalagay siya sa pagkain ng senyora, may dinadagdag siya, hindi lang isa o dalawang beses, madalas.
Si senyorita, binigyan niya si Ete Zhao ng malaking halaga para gawin yon. At noong hindi na may tago ang lahat, nilapitan din ako ng senyorita. Binigyan niya ako ng pera. Sinabihan akong isama ang anak ko, at agad na umalis ng kabisera. Huwag na huwag nang babali. Kung hindi, kukunin daw niya ang buhay ko at ng anak ko. Kahit na wala ka na sa pamilya Feng, ang basa-basa na lang na paninira sa iyong amo ay isang kasalanan. Alam mo yan. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ang paninirang puri sa binibini ng pamilyang Feng ay may parusang kagkakakulong. Manang Wu, dapat mo itong pag-isipang mabuti. Lola, sa puntong ito, sa tingin niyo po ba, nagbibiro pa ako? Dr. Son, ngayon sabihin mo, ang katotohanan sa lahat. Noon, ang iniinom ni Ginang Feng ay hindi talaga gamot na himala para gumaling. Ito ay gamot na himala na nakakasira sa utak. Isang malakas na hallucinogen. Tama, si Binibining Feng Huijin ang nag-utos sa aking palitan ang gamot na himala. Sinungaling, paanong magagawa ni Huaijin ang ganyang bagay? Anong ebidensya mo? Ito ang mga talaan ng pagbili ng gamot na himala noon. Ang mga account na pinagbayaran, kahit na dumaan sa maraming paraan ng pagtatago. Pero sa huli, lahat ay tumuturo kay Binibining Feng Huaijin. Sa isang shell company na nakapangalan sa kanya. Nandito sa loob, ang record ng mga usapan naming. Matagal ko nang inaasahan ang araw na ito. Kaya sa tuwing kami ay nag-uusap, palagi kong tinatago ang ebidensya. Matandang ginang, alam kong hindi po kayo naniniwala. Pero kilalang kilala ko ang mga pamamaraan ni Feng Huaijin. Kailangan kong mag-ingat sa kanya. Baka itapon niya lang ako kapag wala na akong silbi. Ang mga ebidensyang ito, tinago ko sa loob ng 8 taon. Naghihintay para mismo sa araw na ito. Chehui, ganito mo na lang ba, tratuhin ang tiya mo. Sa wakas, naging isa ka na ring tunay na Feng. Ang pamilyang ito, hindi na ako magtatagal dito kahit isang sandali. Ito ay, yung kay Ginang Feng noon. Sa resulta ng blood test niya, ang mga sangkap ng gamot na himala doon, ay hindi tugma sa karaniwang paraan ng paggamot. Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari kang kumuha ng isang lehitimong ahensya para suriin itong muli. Maaari na kayong umalis. Ang mga ipinangako ko sa inyo, ay tutuparin ko lahat. Huijin, totoo ba ang lahat ng ito? Kung totoo man o hindi, mahalaga pa ba? Sabihin mo sa amin, ang buong katotohanan. Ang tama at mali mo, may ibang huhusgan yan. Tama at mali, hindi ko akalain na manggagaling pa sa bibig mo. Ang mga salitang yan, ngayong, umabot na tayo sa puntong ito, wala na rin akong masasabi pa. 8 taon na ang nakalipas, yang mabait mong manugang, ako ang may kagagawan kung bakit siya nabaliw. Araw-araw, nilalagyan ko ang pagkain niya, ng mga ipinagbabawal na gamot na himala. Unti-unti ko siyang ginawang hangal. Sige, kalabanin mo ako ngayon. Ibig sabihin ba niyan ayaw mo nang malaman? Kung nasaan ang nanay mo, huwag mong kalimutan. Sa ngayon, ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang nanay mo. O baka, 2 na kaming nakakaalam ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napapansin sa akin ngayon, na may kakaiba? Kakaiba? Iba? Zhuang Jiao. Nasaan si Zhuang Jiao? Siguro kasama na niya ang nanay ko ngayon. Kilos. Anong tinitingin-tingin nyo? Ilabas yan. Dalhin nyo na. Nay. Huwag po kayong matako. Ako po si Zhuang Jiao, asawa ni Che Hui. Naalala nyo pa po ba? Nagkita na po tayo sa cellphone. Si Hui. Ang Hui ko. Hanapin si Hui. Sige po. Nay. Iuwi ko na po kayo. Uwi na tayo. Alis na tayo. Balik na sa pamilyang Feng. Tita. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Si nanay. Nailigtas na ni Zhuang Jiao. Ngayon. Ano pa bang panakot mo sa akin? Sige. Ilabas mo lahat at subukan mo. Bakit? Bakit hindi kita mapatay pumanaw? Bakit mo kailangang gawin to? Amangkin mo siya.
Kahit papamangkin ko siya, ano ngayon? Sa pamilya Feng. Sino ba ang ayaw siyang gulo? Mahalaga pala talaga ang buhay ko, no? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Kayong lahat. Lagi na lang yan ang habol nyo, ang yaman ng pamilyang Feng. Kung hindi kayo kontento, pwede nyo namang pag-agawan yan. Kung sa tingin ninyo, na ako, itong matandang to, ay masyadong pinapaboran si Chai Huey, pwede nyo namang sabihin. Lola, yung pananakit ng sadya, ginagawa ninyong simpleng away pamilya lang. Ang galing nyo palagang, magpalusot, ano? Ang bilis naman. Huwag mo kong pansinin, nagdanggap kang kumanaw, pati ako niloko mo. Hindi na kita makapatawad. Tita, pinakidnap mo ako. At gusto mo kong ipaligpit. Itong bagay na to, hindi ba dapat nating pagtuusan? Bakit kasi, pinakasalan mo pa si Feng Chai Huey? Bakit kasi pinakasalan mo pa si Feng Chai Huey? Huey Jin, nasisiyaan ka na ba ng bait? Si Zhuang Jiao ay ang prinsesa ng pamilyang Zhuang. Kapag ginalaw mo siya, gusto mo bang wasakin ang pamilyang Feng? Gusto ko ngang wasakin ang pamilyang Feng. Sana kayong lahat sa pamilyang Feng ay mapunta sa impyerno. Bakit? Ilang taon kang pinalaki ng pamilyang Feng, wala ka man lang. Utang na loob. Utang na loob, dahil sa pilitan mo kong kinuha, mula sa nanay ko. O dahil ba 10 taon na ang nakalipas, tapusin mo ang anak ko. Ang gulo-gulo ng pamilya nyo, sobrang lala. Ang Kia ay anak sa labas ni Lolo. Para sa reputasyon ng pamilyang Feng, pilit na dinala ni Lola ang Tia sa bahay. At pinalaki bilang sarili niyang anak. Nang maglaon, umibig ang Kia sa isang lalaking mahira. Pinilit siya ni Lola na ipalaglag ang bata. Ginawa ko yon, para rin naman sa ikabubuti mo. Nagbuntis ka sa anak, ng isang lalaking walang-wala, anong makapala mo roon? Bakit hindi mo na lang sinunod ang landas na itinakda ko para sa'yo? Huwag ka nang gumawa ng mga palusot na magaganda lang pakinggan, dahil isa kang mapagmataas, at nasa itaas. Para sa'yo, mga laruan mo lang kami, mga piyesa lang sa lalo mo. Lola, wala akong kakialam sa drama, ang pagmamahalan at pag-away ninyong mag-ina. Umunta ako rito ngayon, para lang humingi ng katarungan. Chai Huey. Si Huey Jin, nagkamali siya, pakiusap, alang-alang sa utang, ang pamilyang Feng sa kanya. Dalhin mo na lang siya sa isang tahimik na lugar para doon gugulin ang natitira niyang buhay. Ang pamilya nating Feng ay hindi na pwedeng magkaroon pa ng eskandalo. Mahal, ayos ka lang ba? Sa isang tahimik na lugar para gugulin ang natitirang buhay. Hanggang ngayon, Lola, ang iniisip niyo pa rin ay kung paano pagtakpan ang lahat. At ako, nagawa ko pang umasa sa inyo, sa pamilyang ito, isang napakakatawa-tawang pag-asa. Umaasa ako na kaya ninyo, maibigay sa akin ang katarungan. Ito ang utang ng pamilya Feng. Kay Huey Jin. Kayong mga Feng, wala ba kayong mga puso? Sira na ang ulo ng tiyahin nyo, naninira ng buhay ng tao, at kayo, nagbubulag-bulagan lang at kinukonsinti pa siya. Sinamantala nyo pa ang pagkakataon para makinabang. Si Feng Chihuay at ang kanyang ina, ang tunay, na biktima sa pamilyang ito. Ang pakikipag-usat sa inyo ng matino, hindi dahil naawa kayo sa kanya, kundi dahil matigas ang buhay niya, at ikaw. Lagi mong sinasabi na para ito sa pamilya Feng, pero ang totoo, lahat kayo ay mga lintang nakakapit kay Feng Chihuay at sa nanay niya, at sumisipsip ng kanilang tubig na pula, mga walang utang na loob. Zhuang Jiao, ingatan mo yang bibig mo. Okay na si Chihuay ngayon. Nailigtas na siya. Malinaw na rin ang lahat. Kaya bakit ba, kailangan mo pang idiin ang sarili nating pamilya? Kailangan pa ba nating magkasiyaan tayong lahat, para lang pagtawanan ng ibang tao? Okay na. Kailangan pa ba nating maghintay hanggang sa siya'y patayin nitong mga tinatawag niyong sariling pamilya at wala nang matira sa kanya? Sa kanyo lang ba masasabing may nangyari? Lola, wala kaming utang ng nanay ko kay Feng Huijin. Nandito ako ngayon para lang kunin ang katarungang para sa aking pamilya Feng. Panahon na para magbayad ang lahat. Sige.
Kung ganun, ilabas na natin ang lahat ng maruruming sikreto ng pamilya Feng. Ilantad na nating lahat. Tutal, apos na rin naman ako. Huwag kayong umasang magiging maayos pa ang buhay nyo. Ang alawang kuya. Akala mo ba, sa lahat ng ginawa mo sa mga nakaraang taon, akala mo ba talaga walang nakakaalam? Ikaw. Chehui. Hindi lang tayo nagkaintindihan noon. Lahat to ay dahil kay Feng Huaijin, yung babaeng baliw na yon, siya ang nagsimula ng gulo. Sana naman, patawarin mo na ang pamilya Feng. Pamilya naman tayo. Pag-usapan natin to ng maayos at pribado. Ha? Chehui. Kaya ni Lola na. Ibigay sa'yo ang halos lahat. Ang yaman ng pamilya Feng. Nakikiusap lang ako sa'yo. Palampasin mo na ang pamilya Feng sa pagkakataong ito. Puwed ba? Hindi kayamanan ang gusto ko, kundi katarungan. Sa lahat ng ginawa ni Feng Huaijin, kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng yon. Chehui. Nagmamakaawa na sa'yo si Lola. Lola, yung paraan niyong yan para konsensyahin kami, ay hindi natatalab sa amin. Alam niyo ba, kung ano ang kinagdaanan ni Feng Chaihui, mula pa noong bata siya? Nilason at tinangkang patayin ng sarili niyang kadugo, palaging pinagtatangkaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit ang pinakasimpleng kagmamahal ng pamilya, naging isang luho na lang ang lahat. Lumaki ako sa pamilya Zhuang. Nagmamahalan ang mga magulang ko at payapa ang aming pamilya. Hindi ko talaga kayang isipin kung paanong may mga taong nabubuhay sa isang pamilyang kasing baluktot nito. Pero, ginawa ko yon para lahat sa pamilya Feng. Para sa pamilya Feng. Ero sa huli, ang pamilya Feng ay winasak ninyo at nagkawatak-watak. Kung hindi dahil sa inyo, na gustong kontrolin ang lahat, na lahat ay kailangang nasa mga kamay ninyo, at sa baluktot na paraan, ang pagtrato sa bawat miyembro ng pamilya, ang pamilya Feng ay hinding-hindi magkakaganito. Lahat ng trahedyang ito ay pwede sanang naiwasan. Jiao. Tara na. Sandali. Kahit hindi ka papanagutin ni Chihuay, kaming pamilya Zhuang, ang mananagot sa'yo hanggang sa huli. Feng Huaijin, maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Ako, si Feng Chihuay, simula ngayong araw sa pamilya Feng, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan ko.